we start our lesson for today, let's check your attendance. Jerry, Joanne, BJ, Jessa, Michelle, Jess. Very good. You are all here in our class. So today, I have here a song. We will sing it together. Are you ready, class? Okay, let's start. Square and circle, triangle, triangle, rectangle and circle, triangle, triangle. Okay, very good, class. Tungkol saan ang ating kinanta? Yes, Jerry. Very good. Tungkol sa mga shapes or hugis. Ano-ano naman ang mga shapes na nabanggit natin sa ating kinanta? Yes, Joanne. Very good. We have here square, circle, triangle, and rectangle. Meron ako sa inyong ipapakita ang mga larawan at i-identify ninyo kung anong mga objects ito. First is this one. Tama, ball or bola. Ito, ice cream. Ito, tama, books. Ito, tama, plug and television. How about this one? Yes, correct, umbrella. The last two picture is yes, tama, clock and plate. Sa mga pinakita ko sa inyong mga pictures, ano ang napansin ninyo? Yes, Jess. Tama, meron silang iba't ibang hugis. Okay, class. Our lesson for today is about two-dimensional shapes. Supposed to be, in this lesson, ay nagagawa na ninyong i-identify at i-describe ang simple two-dimensional shapes. At nai-assess na ninyo ang importance nito sa araw-araw ninyong pamumuhay. Meron ako dito ang inihandang isang gawain. Ang bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng isang papel na mayroong different shapes and in different orientation na katulad nito. Ang gagawin ninyo ay kukulayan ninyo ito according to our color code. Ang lahat ng square ay kukulayan nyo ng red, ang lahat ng triangle ay kukulayan nyo naman ng green, ang lahat ng rectangle ay kukulayan nyo ng blue, at ang lahat ng circle ay kukulayan nyo ng yellow. Naiintindihan ba mga bata? Sige, simulan na ang inyong gawain. Okay, let's check your activity. How many circles did you find? Yes, Jerry. 5. So let's check and count. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, Jerry. We have 5 circles in our activity. How about triangles? Jessa? 5. Okay, let's check and count. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, Jessa. We have 5 triangles in our activity. How about rectangle? Yes, Jess. 4. Okay, let's check and count. 1, 2, 3, 4. Very good, Jess. We have 4 rectangles in our activity. How about the square? How many square did you find in our activity? Yes, Joanne. 4. Okay, let's check and count. 1, 2, 3, 4. Okay, we have 4 squares in our activity. Very good, class. So now, let's proceed to our main topic, which is two-dimensional shapes. Two-dimensional shapes, there are the shapes that have width and length but no depth or thickness. So, ang two-dimensional shapes, ito ay ang mga hugis na mayroong lapad at haba, ngunit walang lalim o kapal.
Ang una nating shapes ay ang circle. It consists of curved lines and no edges. Ito ay binubuo ng pakurbang linya, ngunit walang gilid. Next is square. It consists of vertical and horizontal lines. It has 4 equal sides. Ang square naman o parisukat ay binubuo ng patayong linya at pahigang linya. Meron itong 4 na magkakapantay na gilid. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4. Next is triangle. It consists of diagonal and horizontal lines. It has 3 sides. Ang rectangle naman ay binubuo ng isang pahilis na linya at pahigang linya. Meron itong 3 gilid. Bilangin nga natin. 1, 2, 3. At ang panghuli ay ang rectangle. It consists of vertical and horizontal lines, 2 long and 2 short. It has 4 equal sides. So, ang rectangle naman o ang parehaba ay binubuo ng isang patayong linya at pahigang linya. Meron itong 2 mahaba at 2 maikling linya. Meron din siyang 4 na magkakapantay na gilid. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4. Itong mga shapes na ito ay ang 2-dimensional shapes. Ano-ano nga ulit ang mga nabanggit na shapes? Circle, square, triangle, and rectangle. Very good, class! Ngayon ay hahatiin ko kayo sa 2 grupo. At ang bawat grupo ay bibigyan ko ng envelope na naglalaman ng iba't ibang shapes. Ang gagawin ninyo ay isusort lang ninyo ito according to their shapes. Naiintindihan ba mga bata? Okay, very good. Pwede nyo na umpisahan ang inyong gawain. I need a representative from each group. Let's start with group 1. Okay, Jerry. From group 1, stand up. Paano ninyo pinagsama-sama ang mga pictures na nasa loob ng envelope? Okay, very good. How about group 2? Okay, Jessa, stand up. Very good. So, ang group 1 at group 2 ay napagsama-sama ang mga pictures na nasa loob ng envelope according to their shapes. I need a representative from each group. Let's start with group 1. Okay, Jerry. From group 1, stand up. Paano ninyo pinagsama-sama ang mga pictures na nasa loob ng envelope? Okay, very good. How about group 2? Okay, Jessa, stand up. Very good. So, ang group 1 at group 2 ay napagsama-sama ang mga pictures na nasa loob ng envelope according to their shapes. Very good, group 1 and group 2. I have here an empty bottle. But first, I want you to form a circle. And pag nakaform na kayo ng circle, ay paiikutin natin itong bote. At kung sino ang matapatan, siya ang sasagot sa aking tanong. O sige, simulan na ninyo ang pag-spin ng bottle. Okay, Jeric, ikaw ang unang sasagot sa aking tanong. Ilang sides meron ang triangle? Okay, very good. Ang triangle ay merong 3 sides. Okay, next. Jessa, ikaw naman. Ilang sides meron ang rectangle? Very good. Ang rectangle ay merong 4 na sides. Okay, spin nyo ulit ang bote. Okay, Michelle, ikaw naman. Ilang sides meron ng square? Okay, very good. Ang square ay merong 4 na sides.
Okay, next. Jess, ikaw naman ang natapatan. Meron bang gilid ang bilog? Very good. Walang gilid ang bilog. Ngayon naman, ano ang napapansin ninyo sa mga larawan na ito? Tama. Ang mga larawan na ito ay nakikita natin sa ating paligid. Sa unang larawan, anong shapes ang nakikita nyo? Tama. Bilog. Ang gulong ng bus ay bilog. Sa sunod na larawan. Yes, tama. Triangle. Ang bubong ng bahay ay hugis, triangle. Ano namang napapansin nyo sa pangatlong larawan? Tama, rectangle. Dahil ito ay may dalawang linyang maikli at dalawang linyang mahaba. At meron siyang 4 na gilid. Very good. Next picture. Tama, ang party hat ay triangle. And the last picture, yes, tama, square. Ang picture frame ay square. Very good, class! Open your book on page 283 and do as instructed. So, ano daw ang gagawin natin para magkaroon tayo ng dalawang triangle gamit ang isang square? Yes, Jerry. Very good. Hahatiin natin ang isang square para magkaroon tayo ng dalawang triangle. Next naman is, anong gagawin natin para magkaroon ng 4 na square gamit ang isang rectangle? Yes, Michelle. Okay, hahatiin natin ang isang rectangle para magkaroon ng 4 na square. Next naman is, anong gagawin natin sa isang square para magkaroon tayo ng 4 na triangle? Okay, hahatiin pa rin natin ang isang square para magkaroon tayo ng 4 na triangle. So, ano namang gagawin natin para magkaroon tayo ng isang buong bilog gamit ito? Okay, dadagdagan natin siya ng isa na parang katulad nito. Para maghugis siyang bilog. Sige nga, patingin nga ng hugis bilog. Very good, mga bata. Ano nga ulit ang two-dimensional shapes? Very good. Ang two-dimensional shapes, ito ay ang mga hugis na mayroong lapad at haba, ngunit walang lalim o kapal. Ano-ano nga ang mga nabanggit nating shapes kanina sa ating aralin? Yes, circle, triangle, square, and rectangle. Very good, mga bata. So that's all for our lesson for today. Paalam, mga bata!